knowing na si Bato de la Rosa, si Bongo, Robin Padilla, ay mga kaalyado ni Digong. Tapos magpa-participate sila sa hearing na tutuligsa sa mga pogo. Parang medyo off. Diba? Parang iisip mo agad, hindi, pupunta yan dyan kasi gusto nilang iiwas yung principal nila. Gusto nilang iiwas si Digonggong sa issue. Which actually is already happening. Halimbawa, yung sinabi ni Bongo nung nakaraan. Sabi niya, umamin ka na. Sabi niya kay Alice ko, go hopping. Umamin ka na. Kasi ang daming nadadamay sa issue ng Pogo. Pati ang mahal namin Pangulong Rodrigo Duterte nadadamay niya. See? Doon pa lang dapat naisip na itong mga senador na to. Si Bato, itong si Bongo, tsaka si Robin. Doon pa lang dapat naisip nila, mag-i-inhibit ako. Kasi madudungisan, magkakaroon ng mali siya lahat ng sasabihin ko. Which is totoo. Nagkakaroon talaga ng mali siya. Nagkakaroon talaga ng problema. May mali siya pa rin. Grabe naman si Limuel. It's too much to expect na nag-iisip sila. Grabe naman siya. Kalmahan mo lang, sir. But going back, diba? Tapos ngayon, merong sasabog na balita. Ang sabi, meron doon dating PNP chief na nilalagyan. Nasa payola ng Pogo. Si Bato de la Rosa, PNP chief. Naging PNP chief pala. So ngayon, madudungisan na naman yung hearing. Nandiyan si Bato de la Rosa, bias na naman, pagtatanggol na naman yung sarili niya, tsaka si Digong. O dinadungisan na naman yung hearing. It's best, actually it's wise. It's wise for Bato de la Rosa, for Bongo, and for Robin Padilla. Well, si Robin Padilla, pero pahilusot kaso, hindi rin DDS din yun Oo. Double dead squad din. Hindi, joke lang. Hindi siya double dead squad. Oo. Die hard Duterte supporter lang. Ganon. Ganon kasi yung dating. Na nandyan lang kayo para protektahan yung interest ni Duterte. Hindi talaga kayo nandyan para malaman kung ano yung katotohanan, makita kung sino ba talaga ang punot dulo ng Pogo, etc. Nandyan lang kayo para protektahan si Duterte. Ganon ang dating. So sana mag-inhibit na lang kayo. It's incumbent upon you. Huwag nyo nang intayin pa na puwersahin kayo ng taong bayan na mag-inhibit. Dahil nakikita namin kung ano yung kabalbalan nyo. But actually, inisip ko pa nga, kapag ba nagsalita ang taong bayan, makikinig ba itong mga mukong na to? Hindi naman. Hindi rin naman sila makikinig. Tigas ang mukha niya mga yan. Diba? Di ba pwedeng piliin ni Risa yung senators na pupunta? No, she cannot. Because they're all senators They're peers. Di na pwedeng pigilan yung ibang senador. Magkakaibigan. Pare-pareho kasi silang senador. And courtesy lang yun sa iba pang senador. Diba? Wala naman siguro sa ibang senador. Ayaw mo rin naman siguro na i-kick out ka, diba? Napalayasin ka sa hearing nila. So, I don't think she will do it. Pero, it's incumbent upon dun sa mga kumbaga, dapat matik na yun dun sa tatlong senador. Kay Bongo, kay Bato, tsaka kay Robin. Na wag na sila mag-participate dito. Dahil alam naman natin na si Digong, siya ang nagpalala ng problema ng Pogo sa Pilipinas. So, might as well, di ba? Wag na sila mag-participate. Anyway, so yun po ang ating third topic. Meron pa tayo last na. Nakakadalawang araw na akong apat ang topic
Nakakadalawang araw na ako na 4 ang topic, guys. Oo, umaabot na naman ako ng 3 oras dahil dito. Aha. Wait lang. Paibati naman po yung anak ni na si Karil Venice. Birthday po niya. Happy 16th birthday from Mama Leslie. Venice. Karil Venice, happy birthday! Ayan. Tsaka kay MC, salamat po sa inyong super chat. Maraming pong salamat. Okay. Dami natin topic today, no? 4. Una yung kay Digong, yung jowa ni Digong. Tapos pangalawa yung pagtatago ni Harry Roque. Pangatlo tong kay Bongo. Ito pang-4. Actually, kahapon pa to. Actually, hindi pala kahapon. Na isang araw pa. Nagbalita kasi ang PNP na kinumpirma nila na totoo yung Angels of Death. Ni Kibuloy. Sa mga hindi po nakakaalam ng Angels of Death, mga kotsero, si Angels of Death po, ito po yung grupo ng parang private army ni Kibuloy. Private army, or you can call them bodyguards for lack of a better term. Siguro ano na lang, ganun na lang, bodyguard siguro. Mga bodyguard ni Kibuloy. Who, apparently, ay ang mga ginagamit din niya para panakot sa mga taong binibiktima niya. Ngayon, mga kotsero, habang pinapakinggan ko yung balita, naisip ko, may connection kaya yung Angels of Death at yung Davao Death Squad? May connection kaya yung Davao Death Squad at ang Angels of Death? Diba? Pag-usapan ngayon natin yan. Pero bago natin pag-usapan, mga kotsero, punta muna natin yung balita. Okay. Ito kasi, noong September 14, mga kotsero, na balita, yung mga Angels of Death. Mga Angels of Death. Hindi spiritual beings ang Angels of Death na umano'y ginamit ni self-proclaimed appointed Son of God, Apollo Kibuloy, upang takutin ang umano'y kanyang sexual abuse victims, kung hindi mga armadong kalalakihan base sa mga pulis nitong Biyernes. Ibinunyag ito ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan nitong Biyernes o last week. Sabi niya, from what I know, they are composed of active and non-active members of the security forces. Ito to yung mga aktibong miyembro ng security forces. Ibig sabihin, AFP or PNP. Active and non-active members. Active and non-active members. Di ba yung Davao Death Squad, mga pulis din? Diba? Si Las Cañas pulis yan eh. Diba, my name is Earl? Si Las Cañas pulis yan eh. Yan. The security members, they are the members of the Angels of Death. Pahayag ni Marantan. Isiniwalat din niyang isa sa Angels of Death ni Kibuloy ang voluntary given the information sa mga otoridad. Uy! So, yung isang Angel of Death ang nagsabi na kasama siya dun. Ngayon, mga kotsero, ito yung balita. May update. Makikialam na ngayon ang Army. Nag-imbestiga ang Army. At nakumpirma nila, mga kotsero, na totoo, number 1, yung Angels of Death, number 1. Number 2, may mga miyembro sa kanilang hanay, mostly reserve, na miyembro ng Angels of Death. So, hindi na po ito chismis.
Dalawang ahensya na ang ng gobyerno ang nagpapatunay, PNP at AFP, na totoo yung Angels of Death. Pakinggan natin balita. Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as a Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. See? Buong SMNI accredited as reserve, buong SMNI. So, ibig sabihin, pati yung mga anchor nila, reserve. It's a possibility. So, they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok na ang militar sa investigasyon. Kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police. Kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Alam na natin. Kaya siguro gusto magpakulong nito ni ni Kibuloy sa AFP. Kasi doon sa AFP, posible pa siyang makakuha ng treatment. Special treatment. Posible. Kaya pala gusto niya sa AFP. Alitwalaan niyang inisyong baril sa mga ito. Pinak natin sila because of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din 500? Gosh! Private army nga to. 500? Tama ba yung dinig ko? 500 plus? Ang registered under ng SMNI? habang 2 naman ang opisyal na miyembro ng KOJC. Nasa 540 umano ang Army Reserve. 540? $540. Kaya pala nagdala ng 3,000 itong si Torre. At kaya ingat na ingat din sila na magpasok ng mga tao. 500 po, napakarami. Hindi ako magtataka kung bakit. Ngayon, now with this information, hindi ako magtataka kung bakit napakaraming dinala ni Torre. Hindi ako magtataka. $540 plus 400 na security deposit. So, 900. Hindi pwede makialam yung mga tao ni Pusit. Hindi pwede makialam yun kasi mga active yun eh. Active yun na tawag dito. Active yun na member ng AFP. Di sila pwede makialam dyan. Pero yung mga reserve, out yung mga reserve doon. Goodness. Ilan uli yung pinalisensyang baril ni Digonggong bago siya bumaba? 300 plus? 300, 400 plus? $500 yung pinalisensya niyang baril. Collection lang daw niya.
Connect the dots, guys. Again, connect the dots. Yun na lang. Ganun na lang. Connect the dots na lang. Connect the dots na lang. $540. Collection lang daw niya yun. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Digong, I'm a collector. I'm a gun collector. I have 500 collection. Oh, papalisensyahan ko yan. I'm a gun collector. Oh, kailangan ko ng 500. Collection ko yan eh. Talo pa niya yung museum for firearms, no? 500 ang meron siya. Oh. 540. Correct. May nabasa ako dito. Kasi di ba merong sa Senate hearing, isang miyembro ni Kibuloy ang naglaglag sa kanya nung siya ay nag-gun running. At sinabi niya na nagbibigay siya ng baril kay Sara at kay Digonggong. Oh, butil sinabi ni Edita. Oh. Ay, di yan. Sana yun? Di yan. Ito. Si Eliezer. Totoo din yung sinabi ng isang resource person noon sa Senate hearing na talagang nagpupundar ng armas si Kibuloy na nakita niya kahit pamalayuan. Ito yung di ba yung hardinero? Tindi. ng miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Official pa yung dalaw. Aalamin ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. Buwagin nyo yan. In the word of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor, yes po, may mga corresponding disciplinary measures na ibigay sa mga mapatunayan na pagkakasala or hindi akmato dun sa kanilang sinumpang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo na kilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito upang agad na maipakan sila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Good. Sa isang interview, sinabi din ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito sa krimen, gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group si Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC, ngunit wala silang private army. Leia. Siyempre, sabihin niya, abogado siya eh. Pero alam niyo mga kotsero, di ba pinag-aaralan na rin kung kakasuhan din si Torion? Ng obstruction. Kasi, ang mali kasi ni Torion doon, mga kotsero, sinabi niya na wala doon sa lugar na yun si Kibuloy. Yun yung mali niya. Dapat din na lang siya nagsalita. Dapat kinwestiyon na lang niya yung warrant. Kaso sinabi pa kasi niya, he went on air and he told the media, he told everyone, ang sinabi niya, wala dito si Kibuloy. Tapos nahuli siya doon sa compound mismo. So, baka pwede siyang matira doon. But anyway,
So, siniseryoso na rin ng Army. Kasi nga, kinabahan sila eh. Ang dami eh. Ang dami. So, yun yung sinabi ng Army, no? Kasama na sila sa mag-iimbestiga. The Philippine Army is taking part in an investigation on the alleged involvement of military reservists in the alleged private army called the Angels of Death of detained Kingdom of Jesus Christ KOJC. KOJC leader, Pastor Apollo Kibuloy. So, makikialam na sila. They are the 2nd Signal Battalion Reserve Unit. Tinatap natin sila because of their expertise in the communication. So, ibig sabihin, ito, sila yung mga taga-propaganda ng PNP, ng AFP. So, kung nababalitaan nyo dati, di ba si SMNI, very active siya sa mga, tawag dito, very active siya doon sa mga balita tungkol sa NPA, yung mga ina-update tayong lahat tungkol doon sa mga nangyayari sa NPA, etc. etc. Kaya naka 2nd Signal Battalion sila. Oh. Pero lahat sila reservists. 540. Tapos out of the 540, 150 to 200 are based in Davao. Yun. Alam nyo mga kutsero, nung una, hindi ko iniisip din na totoo to. Iniisip ko, baka ano lang to, baka figure of speech, di ba? Hyperbole, di ba? Metaphor, or what have you. Basta anything that is not realistic. Kaso alam niyo yung problema dito kasi mga kutsero. Yung mga biktima mismo nagsasabi na ang ginagamit na panakot sa kanila ay ang angel of death. So, paano hindi mo papaniwalaan? Di ba? Paano mo hindi paniniwalaan? Yung mga bata mismo nagsabi, tinatakot po kami, ginagamit ng panakot sa amin, yung angel of death. Ngayon, mga kotsero, may nakita kasi akong article. Kaya naisip ko, meron kayang connect ang tawag dito? Ang Angels of Death sa Davao Death Squad. Kasi, tinan nyo. Philippine Secret Death Squad. Officer claims police teams behind wave of killing. So, may na-interview to si Guardian na police. Police siya. Nasabi niya. Nakaya natin para mas mababasa. Sabi nitong police, syempre tin-translate sa English kasi yung si Guardian, yung kanyang audience, yung mga taga-UK. Sabi, we are not that bad policemen or bad individuals. We are just a tool. We are just angels that God gave talent to. What? Gave talent? Talent mo yung pagpatay? Hindi talent yun. Hindi yung talent ang pagpatay. Hindi yung talent yun. You know, to get these bad souls back to heaven and cleanse them. Really? Ito ba sabi niya? It's not about killing for pleasure or being a homicidal maniac, he says. There is a higher purpose at play. We are here as angels, like Saint Michael and Saint Gabriel, right? Talaga? May ganun? Kailan itong article na to? More than 7 years old. October 2016. So, dito ko naisip na, teka. Wait, yung connection ba ng Davao Death Squad? May connection kaya ang Davao Death Squad sa Angels of Death? I cannot say it. Hindi ko masasabi definitively. Hindi ko masasabi definitively. Pero,
kung pagbabasihan natin ang relasyon ni Kibuloy at ni Duterte, matagal na to eh. Matagal na silang friendships eh. Matagal na silang friendships. Ano yun? Ilan taon na ba silang friendships? O sige, binilhan pa siya ng private jet. Kibuloy was willing to donate his private jet, his Bell 429 helicopter for Duterte's use as president at no cost to the government. Diba? Matagal na kasi silang friends, guys. Ano yun? Nandito nun eh, basa ko kanina. Sana yun? Ay, hindi ko na makita. But anyway, regardless, matagal na silang magkasama. In fact, is I would even dare say 1978 1978 parang. I would even dare say, mga kotsero, na sa sobrang lalim ng connection nitong dalawang to, eh baka pati sa kalokohan, pareho sila. Baka pati sa kalokohan, pareho sila. Baka iniisip nila, hindi ako lalaglag nito, kaibigan ko to eh. Oo, baka ganun. At baka napoprotektahan din ni Digong itong si Kibuloy sa mga kalokohan niya noon sa Davao. Kasi mga kotsero, kung totoo itong Angels of Death, at luma na to, at matagal na siya, kung matagal na to, iisipin ko, eh baka naghahalo minsan yung Angels of Death tsaka yung Davao Death Squad. Baka minsan nagkaganon-ganunan, yung papalitan sila. Or hindi kaya yung Angels of Death ay sila na rin yung Davao Death Squad. Hindi natin alam. It's a possibility. I'm just thinking na kung matagal na tong Angels of Death, eh baka kasabayan din yan yung Davao Death Squad. At alam nyo makakaano dito, ang makakakumpirma nito, si Las Cañas. Siya makakakumpirma nito. Kung konektado tong Angels of Death kay Digong. Or baka sila rin yan, hindi natin alam. Kasi yun ang sinabi eh. State forces daw to eh. Oh, security forces. Baka hinihiram ni Kips ang DDS. It's a possibility, we don't know. Or baka it's the other way around. Diba? Minsan hihiramin ni Digong yung Angels of Death para papatay yung mga drug addict. Diba? Di natin alam. Pero, eto, meron ako natuklasan. Actually, matagal ko nang napanood tong video na to. Hindi ko alam kung napanood nyo na. Pero ako matagal ko nang napanood to. At nung napanood ko to, the first time, inisip ko, wait, may private army ba to si Kibuloy? Kasi, only people with a private army can do this. Panoorin natin to. Pastor Kibuloy has attracted a number of influential guests into his kingdom. From the Filipino president, Gloria Macapagal-Arroyo, to senators and military commanders. But his ministry has not been without controversy. In 2008, a widow claimed in the Filipino press that her husband was killed by unidentified gunmen days after he refused to sell his land to people she said were connected to the kingdom. Kibuloy dismissed the claims as totally false and baseless. Many of those detractors. Kita niyan?
Bakit ka may sundalo sa isang outreach event? Di ba? Bakit ka may sundalo sa isang outreach event? Na outreach key. Outreach lang naman yan eh. Ba't ka may sundalo? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Isang taong may private army lang makakagawa niya. Namimigay ka lang ng pagkain para sa mga bata. Nagpa-event ka lang para sa isang sa mga bata. Nagpa-outreach ka. Meron kang mga sundalo. Diba? After he refused to sell his land to people she said were connected to the kingdom. Army yan, no? Buti, tinakpan yung pangalan. Army yan. Kibeloy dismissed the claims as totally false and baseless. Many of those detractors of ours, sometimes speak up. Some of those people that are against us and say, "Oh, Pastor Kibuloy is a land grabber. Apollo is a land grabber." And then the media pick it up, because it's sensationalized, especially when it comes to my name. They sensationalize it. And as I said, I can care less about that, because if I had any violations of the law, you can find me in court. I have my legal team. I have my lawyers to take care of that. That did not age quite nicely. It did not age well, promise. Yung kasuhan mo ko. It did not age well.